Magandang gabi po sa inyong lahat, yung mga nanonood po sa amin. Siya nga po pala, may papakilala po ako sa inyo. Siya po pala ay, sabihin mo pangalan mo. Ay, ako po pala si Jessa. At ito naman po yung aking pinakapanganay pong anak. Siya po ay deaf. Siya po ay nag-aaral po ngayon sa Pasay po. Say, name mo. Jessa Lex po. Family name niya is Miranda po. At tanong ko nga pala, paano mo nalaman siya pala na hindi siya nakakarinig, hindi siya nakakapagsalita. Nung baby siya, syempre hindi pa natin alam na hindi siya nakakarinig, hindi siya nakakapagsalita. Ibig sabihin paano mo nalaman, mga ilang buwan mo nalaman na hindi siya nakakarinig pala? Kasi po nung baby po siya, bukod po sa hindi siya nakakarinig, mga 6 months pa lang yan, na-detect na po siya na mayroon siyang sakit sa dugo. Yun po yung ITP. In short, yung ibig sabihin po nun, yung thrombocytopenic purpura po, na nagkakaroon siya ng pasa, nagkakaroon din siya ng mga parang kagat ng lamok. Sa loob po yun, dito sa loob. Tapos po nun, pinadala na siya sa amin sa PCMC, sa Philippine Children Medical Center, para po doon po siyang pagamot. Ang platelet niya po, umaabot na po noon ng napakababa na. Nag-6 count niya. Ngayon, pinadadala na siya doon para i-confine po, i-admit na siya sa hospital. So, mabuti po at napaka swerte naman po at napaka-bait ni Lord. Awa naman po ng Diyos. Yung sakit niyang yon, nalagpasan po namin. Tapos naman, na-detect din namin nung hindi siya nakakarinig, mga 1 years old, mahigit. Kasi nga po, napapansin ko sa kanya, kapag may naririnig siya, parang wala lang sa kanya. Tapos pag tumatawid sa kalsada, parang hindi tumitigil tong batang to. Sabi ko nun, dire-diretso pa rin siya. Ayun, napansin na namin. Kaya diretso na rin kami dun sa PCMC na, buti na lang, doon na rin siya nagamot noon. Doon na rin siya, pinatingnan namin sa pina-hearing test namin siya noon. Kaya, yun, profound po talaga, bilateral. Ibig sabihin, dalawang tenga po. Yung talagang, hindi siya nakakarinig. Tapos, ang sabi po ng doktor sa kanya na, ang solusyon po, operahan. Alam naman natin na opera, aabot niya ng milyon. So, ang sabi ng doktor, kaysa operahan, pag-aralin na lang po. Ay, sorry po, namatay. Pag-aralin na nga lang daw po siya kasi may mga school ngayon, lalo na, yun nga, sa Pasay, may mga school naman po na para sa mga deaf. Kaya yun, kahit nga dyan, nung elementary, dyan po namin siya pinag-aral sa Doña, Santo Domingo. Tapos ngayon, nag-aaral siya. Tuloy-tuloy pa rin naman pag-aaral niya. Ano na palang grade niya? Anong tag dito? Year na niya? Ano po siya ngayon? Grade 11 po. Ang kinuha niya pong strand HE. Yun po yung sa baking. More on baking po. More sa pagluluto po. Kaya yun. Ngayon naman, yun. Awa ng Diyos, 1 taon na lang, graduating na po na senior. Kaso nga lang po, yun nga, konting tiis, tiyaga, kasi araw-araw po siya namamasahe. So, medyo, sa pamasahe, medyo gipit po sa pamasahe. Kasi araw-araw yan. Magkano budget niya? Kung tutuusin, nasa 300. Di pa rin po yung sapat. Kasi, pag may project din sa school, ganun. Tapos yan, masipag naman siya mag-aral. Pero buti, kaya niya yung pag-aaral dito galing sa Laguna, tapos uwian pa po siya. Galing sa Pasay. Siyempre, hirap ang katawan, siyempre, yung namamasahe, araw-araw, mahirap ang buti, hindi siya nagre-reklamo. Siyempre, pagod yung natin sa katawan natin, yung biyahe.
biyahe yun sa Magallanes, akyat panaog siya doon. O, buti naman, kaya niya. Hindi naman siya nagre-reklamo. Opo. Mm. Di ba? Strong ka. Kaya mong umakyat dun sa hagdan. Always. Kaya niya po. Kaso po, may time na, pag nauulanan siya, sobrang pagod niya, tired na daw siya, kasi nga, hindi kaya niya pumasok kinabukasan. Kaya yun, hindi ko na siya pinipilit po na, pumasok. Kasi nga po, naiintindihan ko din naman po yung sitwasyon nga, kasi nga po, araw-araw siya namamasahe. Kasi po, hindi siya pinalad sa dorm na makapasok, kasi sa dami pong nag-apply, swertihan lang din po yung pagpasok sa dormitory. Kaya, kesa naman patigilin namin siya sa pag-aaral, minabuti ho namin magtulungan po kami mag-asawa para po sa pamasahe niya, hanggang sa may time po na nag-isip talaga ako ng way na humingi ng tulong po sa sa mga konsehal po ng lalawigan natin. Ayun, kahit pa paano po, awa ng Diyos, nakahingi po ako ng tulong doon. Halos lahat naman po nagbigay sila. Pero alam po natin na araw-araw nga po, alam din natin na ang pera po hindi sapat para sa pamasahin niya po, tsaka baon niya. Doon po kami talaga nagigipit sa pang-araw-araw niya po. Hindi lang po siya yung anak namin. Actually po, 3 po yan, lahat po nag-aaral. Ang pangalawa ko po ay grade 7, tapos yung bunso ko naman po grade 5, kaya malaking gastusin po talaga. Pero 'di ba parang noon meron nakapagsabi sa Alabang noon, parang mayroon magbibigay pag yung sa mga ganyang katulad niya na deaf siya, yung parang allowance ba tawag doon? Ay, yung sa yung mga nakikita ko rin po yun sa Facebook na sa DSWD, may hingihan po natin ng tulong doon. Kaso po, yun daw po tapos na. Actually po, may nakausap din po akong nanay noon, nagaling din pong CSWD sa munisipyo, kasi nagtanong din po siya. Sabi po ay tapos na daw po yun, kasi matagal na po yun. Tapos, wala na silang ganung parang programa ba. Kaya, kaysa naman pumunta pa ako doon, baka mamaya pumunta nga ako doon, sayang lang pamasahe ko. Kaya, doon na lang, nagtanong-tanong ako, nagkikibalita din ako doon sa munisipyo, sa mga iba pa po. Parang sa ngayon, wala pang mahingian, wala po, walang malalapitan. Kaya po, sana naman po, yung nakakapanood nito, medyo alam niya na, kaunting tulong sa kanya, yung pamasahe lang ba, para hindi naman masyado silang mahirapan sa pamasahe, kasi malayo sa Pasay, galing dito sa Laguna. Malay mo naman, mayroon makapanood itong kaibigan niya o kilala para sa kanya. Pamasahin niya, araw-araw. Doon kasi sila nabibigatan sa pamasahe, araw-araw. Diba? Ano yung mag-serious? Then, sign mo sa kanila na help ka, para give ka money, para for everyday, di ba, always ka pasok sa school of money, tapos mabayad ka sa driver, sa bus, always ka, tapos, di ba, it's time naman na, give ka ng, yung bawa ay, money, tapos, help, hindi ka sa kanya ng tulong, sa iba mong mga kakilala, alam mo, di ba, classmates, ganon. Classmates. Help ka. Para, kasi po, mag-anak ka. Sign ka sa kanila. Mga friends. Hindi daw po siya ng tulong. Ako po, hindi po ako ganun ka marunong din pong magsenyas. Basic lang po yung alam ko, hindi po lahat. Kasi po, dati, kinder siya, may nagturo po sa amin na teacher, deaf din po siya. Nagtuturo po siya ng mga basic sign language po sa mga magulang.
Kaso nga lang po, hindi po namin yun natuloy. Tapos sa Pasay din po, mga nagtuturo din po sila sa mga magulang po na gusto mag-aral. Kaso hindi ko rin po na ipagpatuloy yun. Kasi nga po, sa pamasahe nga po, lalo na ho ngayon, hindi ko na ho siya naihahatid sa school kasi marunong na naman po siyang bumiyahe mag-isa. Kaso andun pa rin po yung pag-aalala ko bilang magulang kasi di natin alam, kahit na may cellphone yan, di natin alam kung safe ba yung anak natin sa araw-araw niyang Pagbibiyahe. pagbabiyahe. Kasi kahit na yan marunong na, syempre nandun pa rin yung pag-aalala natin kasi magulang tayo. Yun lang po, hinihiling ko po sa inyo na sana kung sino man po dyan, kung sino man po yung Makakanood. kung sino man po dyan na yung medyo nakakaangat po sa buhay at willing pong tumulong po. Kahit po sa pamasahe lang po ng anak ko. Yun lang po, sa panganay ko kasi medyo hirap po talaga kami. Sa kanya lang po kami medyo nahihirapan kasi yung pamasahe po niya kasi lalo, yung dalawa naman po, hindi pa naman po ganun ang gastusin po. Dito lang po talaga sa panganay ko kasi malayo po yung pinapasukan niya. Kasi wala po dito sa atin, sa Laguna. Meron mang kaso more on private po. Sa kanila po kasi public lang po yon. Kaso ang problema po yung ng pasok niya, yung layo ng namin, ng pinapasukan niya. Kung noon po, naihahatid ko siya kasi may trend pa noon. Ngayon po, 2 years na yata walang trend. Kaya, no choice. Kesa naman tumigil siya. Gumagawa na lang po kami ng paraan para po meron siyang pang suporta sa kanya na sa pag-aaral. Kasi may time din po na kapag may mga kailangan sa school, lalo na ho yun, mga kailangan sa school, may pinapadalang teacher, may pinapabili, dagdag din po yun. Kami naman po bilang magulang, hindi ho namin pwedeng hindi ibigay sa kanya o hindi siya tulungan sa mga ganong pangangailangan niya, lalo na sa school. Siyempre, unahin po namin yun. Lalo na rin yung pamasahe niya araw-araw. Yun lang po. Sana po yung makakapanood nito ay tapusin niyo po yung video para po maintindihan niyo na yun lang po yung inaano niya, kanyang dinadaing. Siyempre, nahihirapan din po yung mga magulang dahil siyempre, 3 po yung anak niya, puro babae. Dito po sa amin, wala pong school na kasi high school na po siya, ay senior na pala. Sana po medyo matulungan niyo din siya para meron din siyang pamasahe sa araw-araw. Mag-thank you ka na. Thank you. Thank you. Support vlog. Maraming salamat daw po at pakisuportahan niyo po yung vlog po ng lola ko. Sabi niyo po, pakishare niyo po sa mga kakilala niyo po. At sabi niya rin po kanina pala sa mga kaibigan niya na deaf, sana pakishare din po, tsaka pakisubscribe po. Kaya po namin pala ginawa to, or kasi po alam po namin na ito lang po yung way na din namin para malaman din po ng iba yung situation po namin. Hindi po para kami yung umano sa, ba tawag nun? Yung magmakaawa. Makaawa. Hindi po. Lang namin to? Kwento-kwentuhan lang po ito kasi syempre, hindi naman ito sa pilitan o kinikwento lang namin yung buhay niya kasi nga syempre, medyo naaawa din nga ako sa kanya pag nagsusolo. Hindi na siya naghahatid. Syempre, yung pamasahe, pag dalawa-dalawa pa siya, hindi katulad noon, medyo hindi, pa ang pamasahe kasi may, train. Mura pa, no? Train pa yata. Oo. Ay ngayon, ang bus, magkano isa na. Kaya, natuto na lang siyang mag-solo. Pero minsan nag-aalala din, syempre, babae. At saka, maganda pa. Sa panahon ngayon, hindi mo masasabi na sana wag naman. Yung mga iba, di ba, mayroon mga nangyayari na hindi maganda. Kaya minsan, kahit na nandoon siya, pag dumarating siya sa school, tinitext niya ang mama niya na sinasabi na nandoon na siya sa school
O kaya pag pauwi na siya, tinitik siyempre, mahirap na kung nasaan na ba siya. Kung nakarating na o pauwi na, para alam ng magulang kung nasaan na siya. Hanggang dyan na lang po. Magandang gabi. Bye-bye po. Thank you. Ay, siya po pala, may pahabol pa po. Hindi po pala siya nagsusulo magbiyahe kasi may mga kasama naman po pala siya. Sa papunta ng school, yung mga kaklase niya, nagkikita-kita po pala sila sa bus. Hindi po pala siya nagsusulo. Kasi, syempre, marami naman pala silang ganon, magkakaklase na galing dito. Di pala siya nagsusulo, kaya, ayun, di ko alam na mayroon din pala siya mga kasama. At saka may kasama din po pala silang mga nanay na nanay ng ibang kaklase niya. Yun lang po, pahabol po. Thank you, salamat po.